Magrarapol po ako ng manok ang premyo. Like, pero isasama po kita sa rapol. Kung nagsishare ka po at nagla-like, siyempre dapat po nakapalo ka po sa akin. So bago po yun, tapusin mo po muna yung aking video at para malaman mo po kung kailan po magrarapol at kung paano po makasali. So ito na po pala yung Rhode Island. Nandito na po siya sa farm. Ito po yung bahay-bahay nila. Gagawin ko po silang tagalinis ng aking kalamansian. Kasi ito na po yung klase ng kalamansi ko. Ayan, namumunga na siya. Ayan, may mga bunga na. Ayan. So, gagawin ko siyang tagalinis kasi narurugado po yung aking grass cutter sa paglilinis ng kalamansi. Minsan katapos ko lang mag grass cutter, masimula na naman ako doon sa pinagsimulan ko. Ang bilis niya pong mag-green. Unlike po pagka yung manok po yung naglinis. Ito po yung nilinis ng manok. Yan po yung mga kalamansi ko. Yan. Ito po yung nilagyan ko dati ng manok. So, inusog ko lang po yung net kasi hindi po ganong malawak yung net ko. Ayan, ito po yung nilinis niya. Ito po yung nilinis ng manok. Ayan, kung makikita nyo. Ang tagal pong tumubo na nung damo kasi kinakain po talaga nila yung ugat. Ito po yung mga binabahog ko nung langka nung nasa loob pila ng net. Ayan, so hanggang dito lang po yung net nung nakaraan. Nilipat ko lang sila po dyan. Ang taas po ng damo na yan ay ganito po siya kataas. Ito po yung sa gilid. Ayan. Ganito po kataas yung mga damo. Ayan, yung pinaglagyan ko. Ganyan po siya kataas. Ngayon po yung loob niya ay ito na siya. Ayan, iyan pong damo na yun. Kinakain pa rin nila yan. Ayan, manipis na. Manipis na kaagad. So, maglilipat na naman dapat nung net. Ayan, malinis na po yung loob niya. Oh. So, makikita nyo po ang linis na. So, ganyan na lang po yung gagawin ko doon sa manok. Gagawin kong tagalinis kasi ang galing po nilang bunot ng mga damo. Hindi naman po sila nakakain ng dahon ng kalamansi. Hindi naman siya nakakain. Ang nagiging problema lang po, pag mababa pa yung kalamansi, naaapakan po nila, yun po yung ikinakamatay ng kalamansi. So pag ganyan man na po kataas, yung kalamansi po siya, hindi man na po siya naapektuhan ng manok. Pagka halimbawa po yung saging naman, mayroon po kayong saging, dapat lalagyan nyo po ng ganto yung katawan. Ayan, binalot ko po siya ng kawayan. Kasi inuubod po yan ng manok. Ayan, tinutumba po siya. Katulad po nito, malaki na po siya. Tinumba po siya ng manok. Kaya ito po, bagong tubo na yan. Ayan. Bagong tubo na po siya. Kasi kinain. So ang gagawin ko na lang, ganun na lang. Pag ganito na po kalaki, yung mga manok na yun, ang gagawin ko na ay yung lahat ng mga updated po sa aking video, yung lahat po na updated, mag-like, mag-share, at mag-comment. Magrarapol po ako ng manok ang premyo. Irarapol ko po siya kung halimbawa po ay kaunti lang yung mga nag-share, mga nagla-like. Siguro po every month magrarapol po ako. Pero pag halimbawa po ay marami na po yung nag-share, nagla-like, gagawin ko po siyang every week. Ang pinakang premyo ko po yung manok. Pag ganito po naman yung manok kalaki, hindi ka po logi kasi 4 na kilo po siya. Pagka kinatay mo po siya, ang karne niya po ay umaabot po ng 3 kilo. Linis na po yun, 3 kilo at tanggal na po yung mga dapat tanggalin nun. So, kung hindi ka man po mag-aalaga ng ganito, pwede mo po siyang maging pang-ulam. Tsaka masarap po yung karne nito. Yun po yung gagawin ko every
week pagka halimbawa po ay marami pong nagsishare, nagla-like, pero isasama po kita sa raffle. Kung nagsishare ka po at nagla-like, siyempre dapat po nakapalo ka po sa akin para pag hanap ko po ng mga isasama ko sa raffle ay madali ko pong mahanap yung pangalan mo. So sa ngayon po ang napipisil ko pa lang po na updated po sa mga videos ko na ina-upload ay halos 3 pa lang pong tao yung updated po na laging na-like, laging na-share ng aking video. So kung ikaw po ay, kung interested ka po na magkaroon po ng ganitong manok, follow and share lang po ang gagawin mo. Malay mo po ikaw yung manalo. Pagka marami po, every week po magra-raffle po tayo. Kung kakaunti lang po siguro every month, kasi kung lagi po tayong marapol, di yun na yun lang din po yung mananalo. Ito po, hihintayin po natin itong maglaki. So haba pong hindi pa sila nalaki, pwede mo na po akong i-follow at pwede ka na rin pong magtaga-share ng aking video para makita ko po na ikaw po ay updated. So mabilis lang po itong lumaki kasi yan po may ilaw pa po siya, umaga at gabi po siyang nakain, kaya siya po ay mabilis lumaki. Dito po ako kukuha ng ipaparapol ko pagka ito po ay malaki na, at dito ko rin po malalaman kung ikaw po ay updated po sa aking mga videos. Habang lumalaki po ito, may mag-upload pa rin po ako ng iba't ibang video. Ito naman po ay nag-start magpisa July 17. So magwa 1 month din po ito sa August 17. So titingnan po natin kung gaano sila kalaki. So ito po yung gagawin natin dito. Pagka sila po ay malaki na at mapapakinabangan na, kung hindi ka naman po, kung wala ka pong planong mag-alaga ng ganito, pwede mo po siyang katayin kasi masarap po yung karne nito, kasi ang kinakain po nito, nakain po sila ng mga insekto at damo. So ang karne po nila ay lasang native din, kasi pagka ito po ay malaki na at kumpleto na po yung balahibo nila, yung net po nito ay lalakihan ko na at ilalagay ko na po sila sa kalamansian para sila po yung maglinis ng kalamansian. Kailangan ko po talaga dito yung manok kasi mas maganda po yung ipot ng manok panglagay namin sa kalamansi, kasi matagal na po kaming naglalagay ng fertilizer sa kalamansi pero mabilis pong mawala yung epekto niya. Unlike po sa ipot ng manok, matagal po ang epekto niya at na-green po talaga yung ano niya. Ayan o, yung mga dahon niya. Ito po bagong talbos po siya, kaya ganyan po yung kulay niya. So sa ngayon po medyo kulang pa po ako ng ipot ng manok, kaya kailangan ko po yung ipot ng manok, kasi ito po yung mga kalamansi kung medyo nahirapan po makarecover. Gawa po ito ng sobrang init. Nung nakaraan po kasi dito sobrang ulan, ang haba ng panahon, halos 8 buwan pong straight ng ulan, tapos pagkaalis po nung straight ng ulan, init naman po yung pumalit. Pero po ngayon, ayan, nag-gumigreen na yung dahon niya. Yan po yung nilalagay ko na ipot ng manok. So ayan, humahabol na po yung iba. Yan, ipot po yan ng manok. So ang gusto ko po, maging malinis na malinis talaga, as in mawala yung damo. Kaya yung manok po ang gagawin kong tagalinis niyan. Ayan, medyo madamo po yung ano niya. Pero as in, hindi po sila nakakandungan. So ito na po yung kalamansi, mataas na siya, nagbubunga na rin. Ayan, may mga bunga na. Ito na po yung magiging sunod na produkto namin dito. Ayan, mababa lang po siya, mababa lang. Daming bunga. Siyempre, mas mababa din po yung presyo nito, unlike po sa palengke. Katulad po ng pagbibenta ko rin po ng itlog ng manok, na mas mababa po yung price niya kaysa palengke. Ito po, sobrang baba pa po ng kalamansi. Pero maganda po talaga yung ipot. Ipot po siya ng manok. Yan po yung mga kalamansi namin dito. May mga bunga na. Ayan.
gumanda po yung kalamansi namin dito pag alaga ko po ng manok kasi talagang kinukuha ko po yung ano, ayan po oh, sayad sa lupa yung bunga. Ayan oh, sayad sa lupa. Ano pa po yan, mababa pa siya. So nandito po yung dyan sa pataas po na yan, lahat po ano yan, lahat po siya kalamansian. Hindi po matanaw, hindi po kasi mapansin yung kalamansi gawa ng malayo na siya. So yan po yung paglalagyan ko ng manok para ma-maintain po na malinis. Kasi pag malinis po yung ano puno, tulad po nito dahil malapit po sa bahay, lagi po siyang malinis, kaya ayan ang lago po ng ano, ang lago po ng sanga niya. So mas maganda po yung malago kasi pag siya po ay namumunga, marami po siyang bunga kasi marami po siyang sanga. O tingnan nyo naman po dito oh, laging malinis, kaya ayan. Kaya dapat maganda talaga yung malinis, ganito kalinis. So kayang-kaya po ito ng mga manok na itong linisan kasi yan po yung pinakang sample nilang linis. Ito po, dito po dumaan yung ano, dito dumaan yung net. Ayan, kung mapapansin, ito po kasi greenhouse cutter ko yan. Tapos ngayon po na laging nadadaanan na ng tao, kaya yung damo hindi makatubo. Pero ito po yung daan ng net oh. Siya po yung daan ng net, parang binungkal yung mga damo, kaya ayan, walang tumubo. Ano na po siya, 23 days na pong naalis dito yung net na nailipat doon. Kaya ito pong ganito po kalago na damo, sa loob po ng 23 days, ganito na po yung mangyayari. Ayan, ganyan na po yung mangyayari niyan. Ubos na po yung ano, ubos na po yung dahon niya. Mga ano na lang po yung katawan at ugat. Ayan, medyo natitira po yung mga ganito kasi malalaki po yung dahon niya, pero makikita nyo naman po yung mga katulad nilang damo, ayan, halos paubos na po yung dahon kasi kinakain po yan. So pagka naubos na po ito, uusog naman po yung net. Kaya lang ang problema ko po dito, yung bahay pong ginawa ko ay hindi po siya maiuusog. So ang pinakang solusyon ko po, gagawa po ako ng bahay na yung buhat-buhat lang. Kasi hindi po sila pwedeng nauulanan. Kasi pag masyado po silang nababasa, nahinto po yung kanilang pag-itlog or nababa po yung percentage ng kanilang pag-iitlog. Tsaka hindi po sila sanay na matutulog lang sa labas. Gusto po nila ay nasa loob ng bahay. Kaya gagawa po ako ulit ng bahay na yung buhat-buhat lang para pag nilipat ko po yung net, lipat din po yung bahay. So yan lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. More power po. God bless.